kayong pinagiba na barangay hall dyan sa may Santa Cruz, Manila. Ang sinasabi sa mga balita, kaya nyo po pinagiba dahil walang permit at parang nakaharang, tama po ba, sa sidewalk ng isang eskwelahan. Mayor, gano'n nakatagal, nakatayo yung pinagiba po ninyo na barangay hall at kailan nyo lang nalaman na wala po palang permit yan? Iyon po, dala ng nagrereklamo sa akin yung nung kasagsagan ng kampanya. Hindi ko naman alam, dati kasi nung mayor ako, wala naman yun. 3 taon ako nawala. Nung nangangampanya, sumulat sa akin yung mga magulang ng eskwelahan, teacher, at saka mga alumni. Di nung natanggap ko yung sulat, pinuntahan ko. Masyasya ka naman talaga. Ibigay mo gate ng eskwelahan. Tinayuan ng 4 na palapag. Alam mo ang anong lapad? Anong lapad, Manong Ted? Kasi lapad ng bangketa, nasa bangketa. Ayun. Tapos, nag-alkalde na ako. Salamat sa Diyos. Sabi ko doon sa engineer, sabi ko, tingnan nyo nga, may building permit ba yan? And so on and so forth. Kasi, roads, alleys, and boulevards, by space, no, Manong Ted, is beyond the commerce of man. May mali na kagad. Bukod sa reklamo ng mga magulang. May building permit ba? Wala. Yun, dinuro ko agad. Yun nga po yun. Hindi ba meron din dyan pakakasala yung kapitan mismo na pumayag. At saka yung city engineer? Hinahanap po na, wala pong hindi po dumaan sa local government. Let me be clear. Ito ang maganda, Manong Ted. Tumayo yun, may mayor noon, tumayo yun nang walang alaman lahat ng taong gobyerno. All of a sudden. Sandali lang, hindi naman po yan pwedeng maitayo sa loob lamang ng overnight, di ba? Exactly. Kaya ngayon, sabi ko, basta durugin nyo yan, hanapin ninyo kung sino may pananagutan, bakit yan umusbong. So, yung particular na barangay na yan. Mayor, alam niyo ho, klaro po yan na malfeasance, misfeasance, and nonfeasance. Yes. So, may criminal liability po ang mga taong gobyerno na may kagagawan yan. Yes. So, yes. Ano pong ating aasahan, Mayor? Pinapapanagot po namin sila. Okay. First things first, we're trying to clear the roads, address the complaint. Then, sila po ay sinisiyasat po ngayon na mapapanagot. Kasi sila mga taong gobyerno. Saan galing ang pera, ang pondo? Magkano ginastam? Saan galing ang pondo para maipatayo yan? Kasi po, mayroon pong pangalan ng congressman doon dati. Noong nagpadala kami ng notice, biglang tinanggal yung pangalan ng congressman. Hindi po namin alam kung pera ni congressman o pera ng DPWH o pera ng taong bayan. Sinong congressman yun? Joel Chua po. Ay, hindi namin natanong kanina. No? Di ba, baka sa Monday matanong namin siya. So, Mayor, si Congressman ba saan galing yung pera? Anong balita nyo? Saan galing? Magkano ginasta dyan? Kasi sayang po pera ng bayan dyan kung pera ng bayan. Wala po kaming idea kung magkano ginastos silang pera. Pero 4 na palapag, yung nipis ng bangketa, siyang nipis ng building. Okay, sige po. So, nagiba na po ito, totally, Mayor? Nasa poste na po kami. Di gumagasta ka pa rin dyan sa paggiba na lang yan. Siyempre. Nabiri mo araw-araw doon, minamaso yun, yung mga building na yan. Okay. Mayor, nakakapanghinayang pero bawal Yes. Mayor, Congressman ng Maynila si Joel Chua, nagkaroon po ba kayo ng chance na kausapin siya mismo? Total, congressman naman siya dyan. Para itanong na kung yung pinagiba namin, nandun yung pangalan nyo. Ayaw po nila akong makita. Okay, hindi po ako kagiliw-giliw sa kanila. Opo. Pero kayo ba'y sumulat sa kanila formally ang Office of Mayor to advise the good congressman? I don't want to accuse them. We want to find out who funded it, who implemented it, and who is the real recipient officially. Yung barangay chairman... Kasi ayoko lumabas na para bang sinasabi nila. Katulad yung sinabi ng isang congressman sa DOS, namumulitika nung sinasabi ko noong kasagsagan ng pandemya, kasagsagan ng
baha. Sabi ko, Okay. hindi po tumatakbo yung pumping station. Eh sumagot kagad yung congressman. Eh, sabi niya, namumulitika ako. O buti na lamang, nag-show na si Presidente. Eh, si Presidente mo mismo nagsabi na palpak Okay. yung inyong pumping station o flood Apo. control project.